Kabayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. Meron po tayong pinaka-latest na weather update dito po sa ating minomonitor na si Bagyong Marce. But before that, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-hit ng notification bell para din po sa atin ito at sa inyo para lagi po kayong nanonotify sa ating mga latest weather update. So mga kaibigan, kagabi eto nga si Bagyong Marce ay stable pa rin po bilang isang typhoon category. May layo siya kagabi na 430 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan, and as of now, ang lakas ng kanyang hangin ay nasa 140 kilometers per hour. Pa northwestward po ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Kaninang alas 2 naman po ng madaling araw mga kaibigan, ito pong lokasyon nito nga pong si Bagyong Marce ay tinahak naman po ng may layo na 365 kilometers. Etong east of Tuguegarao City, mas lumapit po siya Tuguegarao City, Cagayan, yan po ang lokasyon niya, which is lumakas naman siya sa 150 kilometers per hour. Typhoon category pa rin, pa northwestward po ang kilos sa 15 kilometers per hour. So napansin nyo, mas humina yung pagkilos nito nga pong si Bagyong Marce. So yung sinasabi natin na posibilidad dito, kapag humina etong si Bagyong Marce, matatagalan itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. After po nyan mga kaibigan, babaybay naman nitong si Bagyong Marce mamaya pong alas 2 ng hapon etong lokasyon ng 280 kilometers east of Apari, Cagayan, at mas lumakas so 155 kilometers per hour at typhoon category pa rin, pa west northwest po ang kilos sa bilis na 10 kilometers per hour. So mga kaibigan, bukas naman ng alas 2 na madaling araw, mas lalapit po sa east of Cagayan, Apari. Ito po nga si Bagyong Marce at stable pa rin sa 155 kilometers per hour na lakas ng hangin. Ipapakita ko sa inyo dahil inaasahan natin pagdating ng Friday at Sabado ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Friday and Sabado mga kaibigan, November 9 po yun at November 8. Pero posible yang mapatagal pa o posible pang mag-stay ng matagal etong si Bagyong Marce kapag mas humina pa yung pagkilos niya pa northwest mga kaibigan. Diyan tayo magdedepende. Pero ang tanong ng ating mga kababayan, alin po ba o ano-ano po ba yung mga lugar na apektado ngayon nito nga pong si Bagyong Marce? Nakataas po ngayon mga kaibigan ko ang strong wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon mga kaibigan. Narito po ang mga lugar: Batanes, Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Kasama po ang northern portion po ng Benguet, kasama ang Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, at northern portion po ng Aurora. So yung lakas ng hangin niya nasa 30 to 60 kilometers per hour pa lamang mga kaibigan, which is duration po niya 36 hours. Hindi yan automatically mararamdaman yung hangin na 36 to 61 kilometers per hour. May duration po yan na 36 hours mga kaibigan, doon po yung mararanasan. So ang sinasabi ko, posible pa yung mas maitaas sa signal number 2 hanggang signal number 4. Once na mas lumapit pa, eto nga pong sentro or mata ni Bagyong Marce. So maliit lamang kasi yung trap or extension ng kanyang hangin, kaya hindi siya masyadong nararamdaman. Pero once na lumapit pa siya ng lumapit dito sa Northern Luzon, doon po mas mararanasan yung lakas ni Bagyong Marce. So tanong ng ating mga kababayan, kung sakali po ba or may chance po bang maglandfall sa ating Philippine landmass etong si Bagyong Marce. So upon checking po sa ating update mga kaibigan, may chance na maglandfall ito sa ating Philippine landmass, at yung mga lugar po na yan ay dito po sa area po mga kaibigan ko ng Babuyan Island, Ilocos Norte, Batanes, at Ilocos Sur. So may mga posibilidad din na mangyari na hindi ito maglandfall at tuluyan pong magbago yung direksyon papalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So yung sinasabi natin na dalawang senaryo dito nga po kay Bagyong Marce. At
may posibilidad ba na maging isang ganap na super typhoon? Yan ang tinatanong ng mga kababayan natin, no? Wala pong posibilidad o walang tsansa na maging isang ganap na super typhoon. Ito pong si Bagyong Marce kahit lumabas na ng PAR, no? At tayo naasahan hanggang typhoon category lamang siya bago or hanggang sa lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, which is hanggang signal number 4 lamang na category na lakas ng hangin. Marami po sa atin ang hindi alam yung by category ng signal, no? Paliwanag ko ng mabilisan para matapos tayo mga kaibigan. Signal number 1, 30 to 60 kilometers per hour. Number 2 is 61 to 120 kilometers per hour. Number 3, 121 to 170 kilometers per hour. Signal number 4, 71 to 220 kilometers per hour. So, yung signal number 5, super typhoon category na yon, yung 221 hanggang sa mas mataas pa na hangin mga kaibigan. Kaya laging ko sinasabi sa last update natin, huwag matakot na kahit lumapit po itong si Bagyong Marce dito sa North Luzon mga kaibigan, hindi ganoon yung magiging impact niya. Bakit ko nasabi hindi magiging ganoon yung impact? Maliit na bagyo, kita nyo naman yung sentro niya, yung pinakamata niya, yun po ang magiging mas malakas kung ito'y direktang maglandfall or kung nakita nyo sa ating trap na talagang dadaanan niya, no? Etong extreme northern Luzon. Pero hindi no? Paikot siya mga kaibigan at gigiliran lamang niya eto nga pong area ng North Luzon mga kaibigan. So tatamaan pa rin yung ilang bahagi dyan ng ating bansa mga kaibigan, kasama yung Batanes at Babuyan Island, pero hindi siya magiging ganoon kalakas. May posibilidad din po kasi na ito ay kapag tumama sa ating Philippine landmass ay mas bumilis naman yung pag-ikot niya, which is saglit lamang manalalansa sa lugar po dyan sa extreme northern Luzon. So may mga chances po ng ganun mga kaibigan. So mga nagtatanong din kung may mga pasok ba sa ating mga lugar, no? Sa Metro Manila po, Central Luzon, wala naman pong anunsyo ng suspension ng classes, no? Pero sa North Luzon, makipag-ugnayan po kayo sa LGU nyo dahil may itinaas dyan ng mga lugar na wala pong pasok. Dito naman sa Visayas at Mindanao, patuloy tayo maapektuhan ng northeasterly wind flow or hanging amihan na trigger nga po nitong si Bagyong Marce, no? Kaya kung hindi nakakapagtaka, hindi naman apektado ng bagyo yung mga lugar dito sa Visayas at Mindanao, pero umuulan. Kasama rin dyan mga kaibigan ang localized thunderstorm na madalas tuwing hapon po, no, nananalansa at nagbibigay ng pag-uulan. So wag tayong magtaka mga kaibigan at ipanalangin na lamang natin at wag nating asamin, no, na matamaan yung lugar natin. Marami tayong kababayan na nagtataka, no, may bagyo daw pero sobrang init, tirik na tirik ang araw. So wag nating asamin mga kaibigan na umulan, no, dahil hindi po ninyo alam ang pinsala ng bagyo, no. Ang Batanes, Babuyan Island dyan po sa North Luzon, extreme northern Luzon, ang talagang nakakaranas dahil sila po talaga yung taon-taon na dinadaanan po ng mga bagyo sa Pilipinas. So yun lamang po ang update natin mga kaibigan. Manatili kayong nakalike at nakasubscribe, nakaantabay sa ating channel dahil meron tayong pinaka-latest na update mamaya sa lagay ng ating panahon at kay Bagyong Marce hanggang sa lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility ay patuloy ko kayong i-update. Maraming salamat, magandang araw po.